Iniimbestigahan na ang pagbagsak ng kisame sa NAIA Terminal 1. 7 ang sugatan sa insidente. At live mula sa NAIA Terminal, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, kahapon pa ito nangyari nung pagbagsak ng kisame sa NAIA 1. Natukoy na ba yung dahilan ng mga otoridad kung bakit bumagsak yung kisame? Andre, inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng pagbagsak ng kisame malapit sa isang kainan dito sa NAIA Terminal 1. Palaisipan yan lalo't kaka-renovate lang ng Arrivals Extension Area, nagtamo ng injury sa noo ang isa sa 7 biktima na isinugod sa Makati Medical Center. 10 ng umaga kahapon, Biyernes Santo, nang bumagsak ang bahagi ng kisame sa NAIA Terminal 1. Humambalang sa sahig ang debris. Agad kinordonan ng mga tauhan ng paliparan ang lugar kung saan bumagsak ang kisame. Nagulat na ako, bigla lang bumagsak. Ayun po, nataranta na kami. Malakas po talaga, sir. Gulat kami lahat eh. Tapos hinugot ko rin 2 matanda sa ilalim kasi nga nadaganan na siya eh. So hinila ko na po. Ayon sa Department of Transportation, 7 ang sugatan sa insidente na agad umanong nilapatan ng atensyon medikal. Dinala sila sa ospital. Nitong Pebrero lang binuksan ang Arrivals Extension ng NAIA Terminal 1 kaya palaisipan ngayon kung bakit bumagsak ang bahagi ng kisame na yan. Isinara muna sa publiko ang affected area habang nagsasagawa ng inspeksyon ang mga engineer ng NNIC. Nabahala si Senate Public Services Committee Chairman Raffy Tulfo sa insidente. Sa isang pahayag, sinabi ng senador na nakikipag-ugnayan siya sa Department of Transportation para imbestigahan ang insidente at para matiyak na mabigyan ng tulong ang mga biktima. Para naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, responsibilidad ng New NAIA Infra Corporation bilang operator ng paliparan ang nangyaring insidente. Inaasahan daw niyang paiimbestigahan ito ng House Committee on Transportation sa lalong madaling panahon. Sa isang pahayag, ipinag-utos ng DOTR ang agarang investigasyon sa insidente. Pinapasumite rin ng ahensya ang Manila International Airport Authority at New NAIA Infra Corporation ng detalyadong report kaugnay sa posibleng sanhi nito. Ayon sa NNIC, nakikipag-ugnayan na ito sa mga ahensya ng gobyerno. Agad daw silang kikilos batay sa magiging resulta ng kanilang investigasyon. Patuloy rin umano ang pagbibigay nito ng assistance sa mga nasugatan. Nasa mabuting lagay na umano ang mga biktima na nabagsakan ng kisame. Kahapon, may mga nakausap din tayo na ilan sa mga unang sumaklolo sa mga biktima. Yung isa nga doon ay si Grace Anya. Isa nga daw siya doon sa mga nakaupo kung saan bumagsak ang kisame. Nagpapasalamat siya dahil hindi na nga siya nadamay dahil nung mga oras na yon ay nakaupo siya mismo kung saan bumagsak ang affected area. Kaya nung umalis siya, doon na daw may narinig silang malakas na ingay at nung pagtalikod niya daw, nung pagtingin niya doon sa pinanggalingan niya, ay nakita niya na nagkalat na yung mga debris at agad na rin daw silang tumulong doon sa mga biktima. Karamihan daw sa mga biktima ay nag-aabang lang ng kanilang mga kaanak o mga pasahero sa Arrival Extension Area. Kanina nag-ikot din tayo doon sa affected area at sarado pa rin nga o hindi pa rin naaayos itong bahagi ng kisame kung saan bumagsak nga. Andre, balik sa'yo. Actually, nadaanan ko yan, Gio, nung nakaraang buwan lang, no, yung bagong extension area dyan sa Arrival. Ang tanong ko, Gio, may petsa ba? May date na kung kailan maayos ito? At hindi naman naapektuhan yung nag-cause ba ng traffic? Dahil alam natin, ayun yung bagong extension, yung arrival ng mga pasahero. So wala naman bang aberya at kailan ba matatapos daw ayusin ito?
Based sa observation natin kahapon, Andre, wala na mga aberya o walang aberya na idinulot sa trapiko itong pagbagsak nga ng kisame sa Arrivals Extension Area. Kung makikita nyo, ito yung part na yan sa likuran ko. Siniguro din ng operator nitong Manila o ng NAIA Terminal 1 ang NAIA Infracorp na hindi rin naapektuhan ang biyahe ng mga eroplano at tuloy-tuloy pa din yung pagbabantay natin nga dito at humihingi rin tayo ng update sa NNIC pero sa ngayon wala pa silang ibinibigay sa atin na timeline regarding sa investigation nga nila. Andre. Okay, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Live mula sa NAIA Terminal 1, Gio Robles. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.